Kinabukasan, nagtungo ako sa Boys Town, Marikina, kung saan daw huling nakita si Tagpi. Afternoon, kuya. Ito po yung Boys Town. May tatanong po ako kasi may hinahanap po akong tao. Ito po, may picture po ako. Na-interview ko yan dati, tapos hinahanap namin. 40 plus na po siya, ma'am. 40 plus, oo. Homeless ito homeless. Maraming salamat Pero po, yung ma'am. sinabi niyo, kuya, yung mga ibang homeless nagtambay sila, Marikina minsan, Sports Center. Marikina Sports Center. Minsan po makakakita po kayo Mga nagtatambay tambay-tambay. sa mga gilid-gilid. Baka sakali nandun. Kung Malapit sa palengke. Opo. Sige, hanapin ko doon. Thank you, thank you. Dahil hindi namin nahanap sa Boys Town si Tagpi, Bossing, nakita mo na to? nagbakasakali kami sa plaza ng Marikina. Hanap po kasi ako na nakatira daw sa kalye. Ganito itsura. Hello? Boys Town. Opo. Nakalabas na. So yung tumawag sa akin, yun yung security guard na kausap ko kanina sa Boys Town. Tapos ang sabi sa akin, wala na raw sa kanila. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ay, kuya. Patuloy akong nagtanong-tanong Kilala po kayong hanggang sa Ito? Ayan po, bayan. Dito lang? Ay, ito! Ayan o. Ay, si ano nga ito? Kuya! Kuya! Naalala mo pa ako? Sigaro gabi. Kumusta? Amabi naman po. Ha? Kumusta na? Tagal na natin di nagkita. 2008. 2008, natatandaan mo pa, ha? Ba't nandito ka na? Diyan ako sa loob ng Tiscar. Anong ginagawa mo dyan? Saan loob? Loob ng alin? Ng palengke. Ano trabaho mo dyan? Hindi, minsan, minsan may nagbutos lang sa akin, minsan, wala. kaya pala wala siya sa mga feeding center sa Maynila, lumipat na pala siya ng Marikina. At hindi na siya sumasali sa mga feeding dahil kumikita na siya ng kaunting pera. Noong 2008, nagkakilala tayo sa feeding. Oo. Hindi ko alam kung anong pangalan mo. Kasi ang pangalan na bigay sa akin noon, Tagpi. Oo. Pero ang tunay mong pangalan, Francisco Balionico. ikinagagala kitang makilala, Kuya Francisco. Para hindi naman Tagpi ang tawag sa'yo. Dose anyos lang si Francisco nang mapadpad siya sa kalsada. Nasanay na siya sa bansag na Tagpi dahil 4 na dekada niya itong naririnig. Ba't ka napunta sa kalye? Ay, namatay mga magulang ko. Nagyasaan po. Ulilang lubos, kinupkup siya ng kanyang mga tiya. Pero Kasi pinabatukan mo ang mga kapatid ng asawa ng tiyahin ko. Bakit ka binabatukan? Hindi ako nagbibigay sa kanila. Inaano ko. Kaya anong ginawa mo? Umalis na lang din ako. Lumayas ka sa tiyahin mo. Oo, kasi ayaw naman ako bibigay sa kanila. Pabigat lang po ako dun. nahanap niya ang tahanan sa kalsada, sa piling ng mga yagit. Paano mo nalaman yung mga feeding? Yung feeding po, may kasama ako. Isang babae. Ayun yung Nani Lena. Hindi na ako kumakanta. Sobrang pagpapala. Bumalik sa aking alaala ang mga taong aking nakasama noon. Gaano man sila kasalat sa buhay, marunong silang magbigay. At gaano man kahirap ang araw-araw, huwag na huwag kang magnanakaw. Pero noong 2016, naglunsad ang pamahalaan ng operasyon laban sa mga taong lansangan. Hinuli silang parang mga kriminal. Gayong ang tangi lang naman nilang kasalanan ay ang kawalan ng matitirahan. Paano ka napunta dito sa Marikina? Kasi sa Maynila, puro minsan hindi ka puro uli, gigisingin ka ng mga pulis. Hinuhuli kayo. Magsasampung taon na ngayon si Francisco sa Marikina.
Magkano bang kinikita mo sa isang linggo? Sa isang linggo po, ano lang, maliit lang, mga 500 lang. Barya man ang kanyang kinikita, nagsisikap siyang mag-ipon araw-araw. Wow, ang dami! Puro piso lang yun, ma'am. Ito yung mga binibigay-bigay Oo, sa'yo. 2 piso. Iniipon-ipon mo. Oo. Ito pa nga mata ko, papagamot ko pa. Ay, papagamot mo yung mata mo. Malabo kasi yun. Ah, wala ka nang nakikita sa kabilang mata mo. Ito, kakatapos lang po. Pagdating ng hapon, nakita kong muli sa palengke si Francisco. Pero nagulat ako sa kanyang sunod na ginawa. Gamit ang kanyang maliit na kita, bumili siya ng 10 kilo ng bigas. Para kanino ang bigas na ito? Saan kaya niya ito dadalhin? Saan ba natin dadalhin to, kuya? Bahay ng tsahin ko. Sa bahay ng tiyahin mo? Wala silang bigas doon? Meron din. O, bakit tayo magdadala ng bigas sa kanila? Yung Sabado, nagdadala po ang bigas sa akin. Sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, lumaki si Francisco. Nang mangyari ang pandemya, napilitan siyang bumalik dito para hanapin ang natitira pa niyang pamilya. Ito yung bahay ng tiyahin mo? Saan po ang bahay? Ah, ito. Oh, malaki pala ang bahay nila. Kayo po yung pinsan ni... Ah, po. Sige po. Ay, ikaw, pumasok ka muna. Pasok ka muna dito. Ay, ito pa po yung isa pa po. 10 kilo po eh. Thank you. Salamat. Oh, binili niya yan sa inyo? Opo, pag kumikita kasi siya, Ha? kahit konti, nagbibigay siya, bumili siyang bigas. Bakit daw po? Ewan ko sa kanya, basta pagdating niya, talagang obligado, ano na siya, bibili na siya ng bigas. Katuwa-tuwa naman Bakit? kasi siyempre may bigas eh. Magpinsang buo sina Juvie at Francisco. 12 anyos lang si Francisco nang huli silang nagkita. Ngayong gabi sa Eyewitness, susubukan kong makipamuhay sa mga Nang umere ang dokumentaryo ng Eyewitness noong 2008, nagulat sina Juvie nang makita nila ang kinahinatnan ni Francisco. Yung mga kapinsan ko, inanap namin talaga siya. Sabi niya, ninyo si Kiko nasa kalsada. Parang manliliit ka dahil kamag-anak namin eh. Hinanap namin talaga siya. Talaga namin makita, ma'am. Noong 2018, si Francisco na ang kusang umuwi. Tinanggap naman siya ng maluwag ni na Juvie. Pero tila hindi siya mapakali sa bahay na ito. Kaya tuwing Sabado lang siya nakikitulog dito. Mula Lunes hanggang Biyernes, sa kalye pa rin siya natutulog. Eh, ba't hindi ka na lang doon mamalagi? Eh, wala man discard kasi dun. Tapos, pabigat ka pa sa kanila. Eh, ba't hindi na lang po siya dito sa bahay? Ayan ang di ko alam sa mindset niya. Sinasabi namin sa kanya na umuwi siya dito kasi wala siyang kamag-anak na iba. Kami na lang. Ayaw niya, maghahanap buhay daw siya. Nung una, hindi ko rin maintindihan kung bakit mas pinipili niyang mabuhay sa lansangan. 2008. Pero kung maaga kang naulila sa magulang at kalsada na ang itinuring mong tahanan, marahil sa pakiramdam nila, lansangan na lang ang tatanggap sa kanila. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy siyang kumakapit sa pangarap. Umaasa na sana dumating ang araw na hindi na niya mararamdamang pabigat siya sa lipunan. Pangarap ko, gusto makatayo ako ng magandang buhay. Ayoko na puro sa kalye. Gusto ko magkaroon ng magandang negosyo, ganun. Makaipon.